Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kahapon nga ng umaga pagkagising ko, nagsaing na nga kagad ako. Maya-maya ginising ko na nga rin si Gia, kaso neto magkakape na ako wala na palang mainit na tubig. Kaya nga nagpakulo na muna ako at tinuloy-tuloy ko nga lang tong pagpapakain kay Gia. Alas 7 pa nga lang ginigising ko na si Gia para pakainin. Abay kahit nga tayo matatanda wala pa rin namang gana kumain pagkakagising lang. Nako po, natatagalan nga ako sa pagmuya niya kaya plinantya ko na muna tong uniform niya. Pasintabi muna dito sa buhok kong gulo-gulo dahil hindi pa nga rin ako nakakapagsuklay niyan miski nga hilamos. Ako lang ba o kayo din yung tipong katatayo mo lang ng higaan pero gawain nga kagad yung inuuna mo kaysa makapaghilamos. Maya-maya nga kumulo na nga rin tong tubig kaya sinalin ko na muna dito sa may termos. Sa mga nagtatanong nga about dito sa termos, pagka ganito nga nagpapakulo ko ng tubig sa umaga, kinahaponan mainit pa rin naman siya. Anyway, pag nagtitimpla nga pala ako ng kape, hindi ko pinupuro ng init at gusto ko nga yung naiinom kagad. Kaso ang ending, hindi nga rin kagad na kape kaya naman nung ininom ko na sobrang lamig na nga. Fast forward na nga tayo, napaliguan ko na nga rin si Gia at nasuotan ko na nga siya ng uniform tapos minimedyasan ko naman na siya dito. Naku po, umagang-umaga pa nga lang tayo mga nanay busy-busy na sa mga gawaing bahay lalo na nga kung may estudyante ka. Pag uwi mo nga galing pagkahatid sa school napakarami ng nakapilang gawain. Yung tipong inaantay ka na nga ng mga hugasin mo sa lababo. O diba, sa likod ng batang malinis at mabango ay isang nanay na hindi pa nga nakapaghilamos. Nagpalit nga lang ako ng damit, tagilamos, tapos nagsuklay din. Hinatid ko na nga to si Gia sa school. Pero syempre, hindi to dito natatapos dahil may isa pa nga akong estudyante at mamaya pang tanghali yung pasok ni Sena. Fast forward naman tayo, kinahaponan nga maagang umuwi ang daddy dahil office day niya ngayong araw. Kaya eto, nagluto nga ako ng memeryendahin namin ngayong hapon. Naghiwa nga lang ako dyan ng sibuyas at bawang at bumili nga lang ako kanina sa palengke nitong mga gulay na hiwa-hiwa na. Halagang 30 pesos nga lang tong binili ko at pangsahog lang naman to sa lulutuin nating pansit. Nakatikim na ba kayo ng pansit bihon na ang sahog nga ay sardinas? Nako, kung di nyo pa nga nasusubukan na itry nyo na nga din. Lalo ko nga nung pandemic, puro sardinas nga kami nun dahil nga sa relief goods. At eto nga yung kadalasan ginagawa ko sa sardinas, kung hindi nga hinahalo dito sa pansit pwede nga rin tong pang Shanghai. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nagpainit nga lang ako dyan ng kawali, naglagay ng mantika, saka ko nga ginisa itong sibuyas at bawang. Nung mag-aroma nga, nilagay ko na nga rin tong isang lata ng sardinas, saka ko nga sinunod tong gulay. So anyways, pagka ganito nga nagluluto ako ng pansit, sineset aside ko nga muna yung gulay bago ko nga ilagay itong bihon para nga hindi ma-overcook. Binabad ko na nga rin pala sa tubig kanina itong bihon. Pagka ganito nga kakonti lang yung lulutuin ko, binababad ko sa tubig. Pero pagka panghandaan nga, hindi ko binababad kasi pagka ganitong binabad nyo, mas mabilis siya mapanis. Maya-maya nga lang din minekos-mekos ko na nga itong pansit. Ako po, ang sarap nga ng merienda namin kahapon, lalo pangat may kapares na tinapay. At habang inahalo-halo ko nga itong pansit parang nga maputla pa, kaya nag-add pa ako dyan ng konting toyo. At nung maluto na nga yung bihon, saka ko nga nilagay itong sinet aside natin kanina na gulay. At eto, finally, malapit-lapit na nga ako matapos. Tara, kain po tayo mga Marcy at Parsi. Ako nga muna ang unang titikim nito, tikman natin kung masarap nga ba. At in fairness, ang sarap nga. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!